pinalaya sa sariling tahanan, itinuring na baliw ng mga sariling anak. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang mga manugang, si Lola Tasing ay itinapon sa malamig na sahig. "Pirmahan mo na to. Matanda ka na. Wala ka ng silbi." Sigaw ng sarili niyang dugot laman. Ngunit sa halip na umiyak, tumayo siya taglay ang isang lihim na magpapabagsak sa kanilang kasakiman. Sisikatan pa ba ng araw ang mga taksil? Nakakasawa na ang amoy ng matanda sa bahay. Amo-amoy lupa na. Kumakapit pa sa mga mamahaling kurtina ko. "Bukas, sa inyo na siya, Jovita. Tapos na ang 15 diyas ko." Pumasok ang malupit na tinig na yon sa maliit at madilim na kusina kung saan nakayuko si Lola Escolastica o Tasing sa mga nakakakilala sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kulubot na kamay habang maingat na minamasa ang kulay ube na galapong. Paborito ito ng kanyang apong si Cheska, anak ni Maristel, na nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Isang espesyal na puto-bumbong na ginugulan niya ng huling mga barya sa kanyang lumang pitaka. Inihanda ng may buong pagmamahal mula pa kaninang madaling araw. Biglang nabitawan ng matanda ang hawak niyang kahoy na hulmahan. Hindi siya napasigaw. Walang luhang bumagsak, ngunit pakiramdam niya ay may malamig na kamay na dumukot sa kanyang dibdib at pinilipit ang kanyang puso. Nanigas ang kanyang lalamunan, naiwan siyang humihinga ng mababaw. Pilit nilalabanan ang pagkirot ng kanyang sikmura na tila ba naging yelo sa tindi ng pamamahiya. Ang mga pamilyar na kagamitan sa kusina, ang kawali at ang lumang kalan na saksi sa pagpapalaki niya sa kanyang mga anak ay biglang naging tila mga banyagang nakatitig sa kanyang pagkaawa sa sarili. Kailan pa naging kasalanan ng tumanda? Kailan pa naging pabigat ang inang nagluwal at nagpakain sa kanila ng sarili niyang dugo at pawis? Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang mga boses na nagpapaligsahan sa pagiging tuso. Mabibigat ang mga hakbang na papalapit, senyales ng isang sigalot na pamilyar na sa buong kabahayan. Nagtatalo na naman ang dalawa niyang anak na lalaki, sina Leandro at Baltazar. Sila ang mga batang minsang ipinaghele niya sa kanyang bisig. Ngunit ngayon ay mga lalaking nagkukwentahan ng bawat sentimo at bawat butil ng bigas na sinusubo ng kanilang ina. "Hindi pwede, kuya," wika ni Baltazar, ang nakababatang anak na may halong inis sa boses. 15 diyas lang ang usapan natin kada buwan. May 31 ngayon. Lugin-lugin na nga kami sa kuryente at tubig. Pati ba naman pagkain niya ng isang araw kami pa ang sasagot? Ikaw ang panganay. Ikaw na ang mag-abono ng araw na to. "Bakit ako?" Mabilis na sagot ni Leandro habang iniiwasan ang matalim na tingin ng kanyang asawang si Maristel. Noong nakaraang buwan na may 31, kami na ang sumalo ah. Hati tayo dapat." O kaya kalahating araw sa akin. Kalahating araw sa inyo bukas. Doon siya matulog sa ilalim ng hagdan ninyo. Sa bawat salitang binibitawan nila, tila mga patalim na humihiwa sa natitirang dignidad ni Lola Tasing. Hatiin, 15 diyas, abonohan. Tinatrato siya hindi bilang isang ina, kundi isang sirang kasangkapan na pinagpapasapasahan dahil umuubos na lamang ng espasyo. Dala ang bandehado ng bagong lutong puto-bumbong na umuusok pa at humahalimuyak sa tamis ng niyog at muscovado. Dahan-dahang lumabas ng kusina si Lola Tasing. Pilit niyang pinahigpit ang hawak sa bandehado upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Isang mahinahon at pilit na nangiti ang iginuhit niya sa kanyang labi. Umaasang ang pagkaing ito ay magpapalambot sa tumigas nilang mga puso. "Pasensya na mga anak," mahinang wika niya. Ang boses ay paos at puno ng pagsusumamo. "Huwag na kayong mag-away. Ginawa ko lang itong munting salo-salo para kay Cheska. Paborito niya ito nung bata pa siya." Tiningnan lamang ni Maristel ang inihandang pagkain mula ulo hanggang paa. Ang mukha ay nakangiwi na tila nakakita ng nakakadiring bagay. Umiling ito at naghalukip-kip.
Diyos ko naman, ma. Anong ipapakain niyo sa anak ko? Puro asukal at ube na galing sa maruming palengke. May in-order kaming imported na cake. Nakakahiya sa mga bisita kung makikita nilang may ganyang murang pagkain sa lamesa. Baka isipin nila, pinapatay namin kayo sa gutom at nagtitiyaga kayo sa kakanin. Bago pa man makasagot si Lola Tasing, mabilis na lumapit si Jovita, ang asawa ni Baltazar. Walang sabi-sabi nitong hinablot ang bandehado mula sa mahihinang kamay ng matanda. Umalingaw-ngaw ang kalampag ng lata nang walang pakundangang ibuhos ni Jovita ang buong bandehado sa malaking basurahan sa sulok ng kusina. Ang mainit na puto bumbong ay humalo sa mga tirang buto ng manok at maduduming balat ng prutas. Tinutulungan lang kita, ma. Bawal na sa inyo ang matamis. Gusto nyo bang tumaas na naman ang asukal nyo at kami na naman ang magbayad ng ospital? Sabi ni Jovita na may peking na may ngiti bago tinalikuran ang matanda upang bumalik sa sala at ipagpatuloy ang pag-aayos para sa party. Naiwan si Lola Tasing na nakatayo, nakatitig sa basurahan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang pagmamahal niyang iniluto ng maingat ay naging basura sa isang iglap. Wala siyang kakayahang lumaban. Wala siyang boses sa sarili niyang pamamahay. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang dalawang maliliit na braso na pumulupot sa kanyang baywang. Si Amihan, ang 14 anyos na anak ni Leandro, ay tahimik na lumapit at ibinaon ang mukha sa likod ng kanyang lola. Mainit ang mga luhang bumabasa sa lumang duster ni Lola Tasing. Walang sinabi ang bata, ngunit lihim nitong isiningit ang isang maliit at malambot na tinapay sa bulsa ng apron ng matanda. Isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa nang maramdamang ligtas na siya sa paningin ng mga mapanghusgang manugang. Dahan-dahang lumuhod si Lola Tasing sa sahig. Pinilit niyang tiisin ang matinding kirot sa kanyang mga kasukasuan. Hindi niya kinain ang tinapay na ibinigay ni Amihan. Sa halip, nanginginig niyang pinulot ang ilang maliliit at malinis na piraso ng puto bumbong na nahulog sa sahig. Sa tabi ng basurahan, maingat niya itong binalot sa kanyang lumang panyo. Itiniklop na tila isang sagradong kayamanan. Hindi iyon tungkol sa pagkain. Tungkol yun sa pagsalba sa kaisa-isang regalong kaya niyang ibigay. Ang huling hibla ng kanyang pagmamahal na pinulot niya mula sa alikabok. Pagsapit ng gabi, umalis ang mga bisita at nabalot ng dilim ang malaking bahay. Hindi makatulog si Lola Tasing. Ginalugad ng kanyang alaala ang lumang makinang panahi na itinapon ni Maristel sa likod bahay kahapon, ang makinang nagpaaral kina Leandro at Baltazar. Dahan-dahan siyang lumabas patungo sa likod bahay upang silipin kung naroon pa ito. Habang nagkukubli sa likod ng malaking puno ng mangga, natigilan siya. Mula sa madilim na beranda, nakita niya ang mga anino ni Leandro at Baltazar na nag-uusap habang humihit-hit ng sigarilyo. Ang mapupulang baga ng sigarilyo ay tila mga matang nagbabadyang Manila sa gitna ng dilim. May kausap sa telepono si Leandro at bakas ang kaba at pagmamadali sa boses nito. Oo, Doc Carlos, sigurado na kami. Bukas ng gabi ang punta mo rito. Oo, inihanda na namin ang pera mo. Binaba ni Leandro ang telepono at lumingon sa kapatid. Sigurado ka ba rito, kuya? Tanong ni Baltazar, pabulong ngunit umaabot sa pandinig ng kanilang ina. Paano kung may makahalata? Tumawa ng mapakla si Leandro, isang tawang nagpatayo sa balahibo ni Lola Tasing. Wala nang ibang paraan. Lubog na tayo sa utang. Kailangan nating gawin to bukas. Sisiguraduhin nating ideklara ni Doc Carlos na may malalang demensya si Mama. Kapag napatunayan nating sira na ang ulo niya at hindi na nakakapag-isip ng matino, automatikong mapapasatin ang power of attorney. Humitit ng malalim si Baltazar bago sumagot. At kapag nakuha na natin ang kapangyarihan sa mga papeles, maibebenta na natin ang bahay na to nang hindi kailangan ang pirma niya. Mariing sagot ni Leandro. Ipapasok natin siya sa pinakamurang pasilidad sa Bacolod at iiwan doon
wala na siyang magagawa. Sino ba ang maniniwala sa isang baliw? Napasandal si Lola Tasing sa magaspang na katawan ng puno. Halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi lang pala ang kanyang pagmamahal ang tinapon nila sa basurahan. Plano rin nilang tapusin ang kanyang karapatang mabuhay bilang isang tao. Gusto nilang burahin ang kanyang katinuan, nakawin ang kanyang tahanan, at itapon siya sa lugar kung saan siya ay mabubulok at mamamatay ng mag-isa. Gumuhit ang matalim na liwanag sa madilim na kalangitan ng Iloilo, kasunod ang malalim na dagundong na tila nagbabadyang unos. Sa gitna ng paparating na bagyo, isang ina ang nakatayong mag-isa sa dilim. Pinapanood ang sarili niyang mga anak na hinuhukay ang kanyang buhay na pwesto sa sementeryo. Nanatiling nakakapit si Lola Tasing sa magaspang na balat ng puno ng mangga. Tila kumukuha ng lakas mula sa matandang kahoy habang ang kanyang sariling mundo ay unti-unting nadudurog. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mga dahon ay tila mabibigat na yelong bumabagsak sa kanyang manipis na balikat. Sa kabila ng dilim, malinaw niyang narinig ang bawat salitang binitawan ng kanyang mga anak. Ang bakolod, ang murang pasilidad, ang pagdedeklara na siya ay siraulo. Hindi niya namalayang nakabaon na ang kanyang mga kuko sa puno hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Mas masakit pa pala ito kaysa sa araw na ilibing niya ang kanyang asawang si Severino. Nang mamatay ang kanyang asawa, kinuha ng langit ang kanyang katuwang. Ngunit ngayong gabi, ang mismong mga bunga ng kanilang pagmamahal ang naghuhukay ng kanyang libingan. Dahan-dahan, sa gitna ng mga aninong nililikha ng kidlat, ay naglakad siya pabalik sa maliit na silid na inilaan sa kanya malapit sa kusina. Pagkapasok niya, napasandal siya sa nakasarang pinto at dahan-dahang napadausdos pababa sa malamig na semento. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang nanginginig na kamay upang pigilan ang anumang hikbing maaaring makawala. Ang sakit ay nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sinapupunan, umakyat sa kanyang lalamunan, at tila sumasakal sa kanyang paghinga. Tumingala siya sa maliit na altar kung saan nakapatong ang kupas na litrato ni Severino. Sa tapat ng aandap-andap na liwanag ng kandila, tila nakangiti pa rin ang kanyang asawa. Severino! Bulong ng kanyang isipan, isang piping panalangin na lumulutang sa katahimikan ng madaling araw. Ang mga anak natin, ang mga batang ipinagpalit ko sa sarili kong mga pangarap, ang mga bibig na sinubuan ko kahit kumakalam ang sarili kong sikmura, sila rin pala ang magtatapon sa akin sa impyerno. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila walang nagbago. Ang amoy ng piniritong bawang at itlog ay kumalat sa buong bahay, ngunit alam ni Lola Tasing na ang almusal na yon ay hindi para sa kanya. Naupo siya sa dulo ng mahabang hapagkainan, tahimik na binubuksan ng maliit na lata kung saan niya itinatago ang kanyang mga gamot para sa diabetes. Ngunit nang kapain niya ang loob, napakunot ang kanyang noo. Wala ang mga maliliit na bote, wala ang kanyang mga tableta. Nilingon niya ang paligid. Naroon si Maristel, nagtitimpla ng kape habang may pasimpleng ngiti sa mga labi. Lumapit ito kay Lola Tasing. Hawak ang mismong bote ng gamot na hinahanap ng matanda. Ma, hinahanap niyo na naman ba yung gamot niyo? Malakas na tanong ni Maristel. Sinasadyang iparinig sa mga kasambahay at kay Leandro na nagbabasa ng dyaryo sa sala. Naku po, nakita ko to sa ibabaw ng refrigerator. Sabi ko sa inyo, malala na talaga ang pagulyanin niyo eh. Napatayo si Lola Tasing. Hindi totoo yan, Maristel. Sigurado akong inilagay ko yan sa loob ng lata kagabi bago ako matulog. Hindi ko inilalabas iyan. Mahuwag na kayong magkaila. Putol ni Jovita, nakararating lang galing sa itaas. Ang boses ay puno ng pilit na pag-aalala na nakakapanindig balahibo sa pagiging peke. Tanggapin niyo na lang po na tumatanda na kayo at nakakalimot. Nakakatakot kaya yung ganyan? Paano kung imbes na gamot sa asukal, lason ang mainom nyo? O kaya, makaiwan kayo ng nakasinding kalan?
Baka masunog pa ninyo ang bahay namin. Tumingin si Lola Tasing kay Leandro. Umaasang ipagtatanggol siya ng sarili niyang anak. Ngunit nag-iwas lamang ito ng tingin at inilipat ang pahina ng kanyang dyaryo. Nagbibingi-bingihan sa pang-aabuso ng kanyang asawa sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Lola Tasing. Nakita niya ang patibong. Ito na ang simula ng plano ni Leandro. Unti-unti na siyang ginagawang baliw sa paningin ng lahat. Pinalalabas nilang wala na siyang kakayahang mag-isip ng matino. Alam niyang kapag nagalit siya, kapag sumigaw siya, at iginiit na malinaw pa ang kanyang isipan, gagamitin nila itong patunay na siya ay nagwawala at may diferensya sa pag-iisip. Lumapit si Maristel at marahang tinapik ang balikat ni Lola Tasing. Isang nakakasukang ngiti ang iginuhit ng manugang sa kanyang muka habang tinititigan ng matanda. Hayaan niyo ma, nandito naman kami para alagaan kayo. Tutulungan namin kayong makahanap ng lugar kung saan mas matututukan ang sakit nyo sa pag-iisip. Kinagat ni Lola Tasing ang loob ng kanyang pisngi. Nadiin ang kanyang mga ngipin hanggang sa malalasahan niya ang kalawang na lasa ng kanyang sariling dugo. Kailangan niyang tiisin ito. Kailangan niyang maging mahina sa kanilang paningin upang hindi nila mahalata na alam niya ang buong katotohanan. Dahan-dahan, ibinaba ng matanda ang kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang mga balikat, hindi dahil sa takot, kundi sa pilit na pagpigil ng kanyang umaapaw na galit. Akala ko nilagay ko rito. Nanginginig niyang sinabi. Pilit pinapaos ang boses. Pasensya na mga anak. Siguro nga. Nakalimutan ko. Nagkatinginan sina Maristel at Jovita, mga matang nagkikislapan sa tagumpay. Iniwan nila ang matanda sa mesa at nagpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Inosenteng nagdiriwang sa kanilang unang hakbang patungo sa pagkamkam ng yaman. Nang makalayo ang dalawang babae, naramdaman ni Lola Tasing ang marahang paghila sa laylayan ng kanyang palda. Si Amihan. Ang mga mata ng bata ay malalaki at puno ng pangamba. Hinila ni Amihan ang kanyang lola patungo sa madilim na pasilyo malapit sa bodega. Lola, nanginginig na bulong ng 14 anyos na dalagita. Pasikretong luminga sa paligid. Nakita ko si Papa kanina. Pumasok siya sa lumang opisina ni Lolo Severino. Binuksan niya yung mga aparador. Narinig kong kausap niya si Tito Baltazar. Hinahanap daw nila ang titulo ng lupa at ang papeles ng bahay para maibigay kay Doc Carlos mamayang gabi. Lalong bumilis ang pintig ng puso ni Lola Tasing. Mamayang gabi, wala na siyang sapat na oras. Kung mahanap nila ang titulo at mayakap ng huwad na doktor ang kasulatan na siya ay baliw, mawawala ang lahat, pati ang kanyang kalayaan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng kanyang mga anak, isang lihim na ibinaon ng kanyang asawa bago ito binawian ng buhay. Ang kahon. Usal ni Lola Tasing. Ang mga mata ay tila nakatingin sa isang malayong alaala. Ang kahon sa ilalim ng sahig bago nila mahanap. Hinawakan ng mahigpit ni Lola Tasing ang maliliit at maiinit na kamay ng kanyang apo. Ang mga mata ng matanda na kanina ay nagkukunwaring malabo at natatakot, ngayon ay nag-aapoy sa matinding determinasyon. May kinuha siyang isang lumang itim na tali mula sa loob ng kanyang duster. Nakasabit doon ang isang kalawanging susi na matagal na niyang itinatago sa mismong dibdib niya. Amihan, apo, mahinang utos niya. Ang tinig ay puno ng bigat ng isang misyon na hindi pwedeng mabigo. Kailangan mong lumabas. Magpaalam ka sa mama mo na bibili ka ng sabon sa tindahan. Pero huwag kang dadaan sa harap. Sa likod ka dumaan. Kailangan nating itong madala kay Sister Celestina sa parokya. Ipinatong ni Lola Tasing ang kalawanging susi sa palad ng bata at itiniklop ang mga daliri nito. Ito ang susi ng kanilang kaligtasan. Ito ang susing magbubukas sa katotohanang yayanig
sa kayabangan ng mga buwitreng nag-aabang sa kanyang kamatayan. Tumango si Amihan. Ang batang puso ay nauunawaan ang bigat ng laban ng kanyang lola. Tumalikod ang dalagita at nagmamadaling lumabas patungo sa likod bahay. Naiwan si Lola Tasing na nakatitig sa kawalan. Rinig niya ang mabilis na mga yabag sa ilalim ng umaambong kalangitan. Ang malamig na hangin ng hapon ay nagdadala ng amoy ng kandila at sampagwita nang makarating si Lola Tasing sa lumang parokya ng Jaro. Ginamit niya ang dahilan na magdarasal siya ng rosaryo upang payagan siyang makalabas ng bahay ni Maristel, na natuwa pa yata dahil mababawasan ang presensya ng matanda sa kanyang paningin. Sa loob ng maliit at tahimik na opisina ng kumbento, naghihintay na si Sister Celestina kasama ang nanginginig na si Amihan. Sa gitna ng mahabang mesang kahoy ay nakapatong ang isang inaanay na kahon, ang huling habilin na ipinagkatiwala ng yumaong si Severino sa simbahan. 10 taon na ang nakararaan. Nanginginig ang mga daliri ni Lola Tasing habang ipinapasok ang kalawanging susi na dinala ni Amihan sa butas ng kandado. Isang pamilyar na tunog ng pag-ikot ng lumang bakal ang bumasag sa katahimikan, kasunod ang marahang pagbukas ng takip na naglabas ng amoy ng mga lumang papel at nakaraan. Tumambad sa kanyang mga paningin ang isang makapal na brown envelope at isang nakatupad na liham na may bakas ng pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ng nag-iisang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Kinuha niya ang liham na waring isang marupok na dahon. Nang buksan niya ito, tila narinig niya ang malumanay na boses ng kanyang asawa. Para sa aking Tasing, simula ng liham, at doon pa lamang ay gumuho na ang pader ng emosyon na maghapong pinigilan ng matanda. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa isip. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Nakasulat doon ang pangamba ni Severino. Kilala ng lalaki ang kahinaan ng kanilang mga anak. Alam nitong mabubulag sila sa pera at asawa, kaya't inihanda niya ang pinakamalaking kalasag para sa kanyang reyna. Isang mainit na luha ang nakawala sa mga mata ni Lola Tasing. Dahan-dahang bumagsak at tumama sa ibabang bahagi ng papel kung saan nakasulat ang mga salitang mahal ko. Pinunasan niya ito ng kanyang hinlalaki. Maingat na hinaplos ang kumalat na tinta na parang hinahaplos niya ang mukha ng kanyang asawa. Sa pagkakataong yun, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Yakap siya ng pagmamahal ni Severino mula sa kabilang buhay, nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipaglaban ang kanyang sarili. Binuksan ni Sister Celestina ang brown envelope at inilabas ang mga legal na dokumento. Nilinaw ng madre na ang bahay at lupa ay nakapangalan sa isang deed of trust na ginawa ng dating estudyante ni Severino, si Attorney Isandro Vergel. Walang karapatan sina Leandro at Baltasar na ibenta o angkinin ang ari-arian maliban kung patunayan nilang inaalagaan nila ng buong husay at may buong paggalang ang kanilang ina. Kung sakaling saktan o abusuhin nila si Tasing, automatikong mababawi sa kanila ang lahat ng karapatan sa mana at si Tasing lamang ang may kapangyarihang magdesisyon kung ano ang gagawin sa ari-arian. Upang masiguro ang mga susunod na hakbang, tinulungan ng madre si Lola Tasing na matawagan si Attorney Vergel sa telepono. Puno ng paggalang ang boses ng abogado nang marinig ang matanda. Ngunit may dalang seryosong babala ang kanyang mga salita. Lola Tasing, handa po ang batas na protektahan kayo. Wika ni Attorney Vergel mula sa kabilang linya. Ngunit ang kalaban natin dito ay sarili ninyong pamilya. Para masigurado nating hindi nila mababaliktad ang sitwasyon sa korte at hindi nila kayo maipapasok sa pasilidad gamit ang pekeng doktor, kailangan natin ng solidong ebidensya ng kanilang masamang motibo. Kailangan nating mahuli sila sa sarili nilang bibig. Hindi sapat ang kutob. Kailangan natin ng patunay na plinano nila ito. Ang mga salitang yon ng abogado ay nag-iwan ng isang mabigat na katanungan sa isip ni Lola Tasing.
Paano niya mapapaamin ang mga anak na sanay magtago sa likod ng mabubulaklak na salita? Paano niya makukuha ang ebidensyang yon bago mahuli ang lahat? Nagpasalamat siya sa abogado at kay Sister Celestina. Ibinalik ang mga dokumento sa kahon upang itago muli sa simbahan at naglakad pabalik sa kanyang bahay na may baong bagong tapang at isang mapanganib na plano. Pagsapit ng dilim, bumigat ang hangin sa loob ng malaking mansyon. Nang humakbang si Lola Tasing papasok sa sala, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang nagtatalo, walang tunog ng telebisyon. Pag-angat niya ng paningin, natigilan siya. Nakaupo sa mamahaling sofa ang kanyang mga anak na sina Leandro at Baltazar, kasama ang kanilang mga asawa. Lahat sila ay nakatingin sa kanya nang may mga ngiting nakakakilabot, tila mga buwitreng naghihintay sa kanilang hapunan. Sa gitna nila ay isang estranghero, isang lalaking nakasuot ng malinis na puting uniforme ng doktor. May dalang itim na bag at nakahalukip-kip na tila isang hukom na handang magbaba ng hatol. Ito na si Dr. Carlos, ang pekeng doktor na babawi sa kanyang karapatang mabuhay bilang isang malayang tao. Tumayo ang lalaki at dahan-dahang lumapit kay Lola Tasing. Ang bawat hakbang nito sa kahoy na sahig ay nagpapabilis sa tibok ng puso ng matanda. Hindi nagsalita sina Maristel, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kasabikan. Nang makalapit ang doktor, bigla nitong itinaas ang kanyang kamay. Isang nakakabulag na liwanag mula sa isang maliit na flashlight na medikal ang tumutok ng direkta sa mga mata ni Lola Tasing. Pinilit ng matanda na huwag kurap. Tinatanggap ang hapdi ng liwanag habang pilit inaaninag ang mukha ng kalaban. Magandang gabi, Lola! Malamig na bati ni Dr. Carlos. Ang boses ay tila may halong pangungutya. Tinitigan niya ng maigi ang mga mata ng matanda. Sinusuri ang anumang senyales ng kahinaan. Gusto ko lang po kayong tanungin ng ilang simpleng bagay. Lola, anong pangalan ng panganay mo? Nabalot ng tensyon ang buong kwarto. Ang liwanag ay patuloy na bumubulag kay Lola Tasing. Sa sandaling iyon, nararamdaman niya ang nag-aabang na hininga ng kanyang mga anak. Kung sasagutin niya ito ng tama, malalaman nilang malinaw ang kanyang isip at baka gumamit sila ng dahas. Kung magpapanggap siyang baliw, ibibigay niya sa kanila ang unang bala na tatapos sa kanyang kalayaan. Tinitigan niya lamang ang nakakapasong liwanag. Ang kanyang isip ay nagtatalo sa bingit ng pinakamapanganib na desisyon ng kanyang buhay. Ang nakakapasong liwanag mula sa flashlight ng huwad na doktor ay patuloy na sumusugat sa mga mata ni Lola Tasing. Sa loob ng iilang segundong yon, naglakbay ang kanyang isip. Kung lalaban siya ngayon, kung isisigaw niya ang kanyang katinuan, gagamitin nila itong patunay na siya ay nagwawala, na siya ay wala na sa sariling pag-iisip. Kailangan niyang lumunok ng bubog, kailangan niyang ibaon ang kanyang natitirang dignidad upang maitanim ang patibong na tatapos sa kanilang kasakiman. Dahan-dahan, ibinaba ni Lola Tasing ang kanyang mga balikat. Hinayaan ang kanyang mukha na magmukhang pagod at gulong-gulo. Kumurap-kurap siya na tila isang batang nagigising mula sa isang malalim at nakakalitong panaginip. Itinuro niya ang nanginginig na daliri patungo kay Leandro na nakatayo malapit sa pinto. Severino? Nanginginig at basag ang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ikaw ba yan, asawa ko? Bakit ngayon ka lang umuwi? Malamig na ang hapunan natin. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Leandro, sabay irap sa kalawakan. Nagkatinginan sina Maristel at Jovita, pilit na itinatago ang mga ngiting tagumpay sa likod ng kanilang mga pekeng reaksyon ng pag-aalala. Upang tuluyang isara ang patibong, pasuray-suray na humakbang si Lola Tasing patungo sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang pitsel at mga baso. Pilit niyang inabot ang isang baso ng tubig. Sinadyang pangingigin ng husto ang kanyang mga kamay. Bago pa man niya maidikit ang baso sa kanyang mga labi, hinayaan niya itong makawala sa kanyang hawak.
Ang pagtama ng babasaging baso sa matigas na sahig ay lumikha ng isang matalim na alingawngaw. Nagkalat ang mga mapanganib na bubog kasama ng malamig na tubig sa paanan ng doktor. Napasinghap ang mga naroon. Umiling ang pekeng doktor. Isinulat ang kanyang pinal na hatol sa isang formal na papel at ibinigay ito kay Jovita. Nakumpirma na natin. Seryosong pahiwatig ni Dr. Carlos habang ibinabalik ang flashlight sa kanyang itim na bag. Malala na ang kanyang demensya. Hindi na niya kilala ang sarili niyang pamilya at nawawalan na siya ng kontrol sa kanyang mga kilos. Delikado na para sa kanya ang maiwang mag-isa o walang profesional na nagbabantay. Mabilis na kinuha ni Jovita ang papel. Ang mga mata ay kumikinang sa kasabikan na tila ba nanalo sa isang sugal. Pumirma siya rito na may kasamang malungkot na pagiling. Salamat, Doc. Kawawa naman si Mama. Kailangan na talaga niya ng mag-aalaga sa pasilidad. Mahirap man sa kalooban namin, pero ito ang pinakamabuti para sa kanya. Matapos umalis ang doktor, hindi na nagsayang ng oras ang mga buwitre. Ginamit nila ang pekeng diagnosis bilang sandata upang tuluyang alisan ng karapatan si Lola Tasing. Ipinag-utos ni Maristel na ilipat ang mga gamit ng matanda mula sa maaliwalas na kwarto nito, malapit sa kusina, patungo sa isang maliit at madilim na bodega sa ilalim ng hagdan. Mas mabuti na rito si Mama, paliwanag ni Maristel habang sa pilitang inihahagis ang mga lumang unan ng matanda sa maalikabok na higaan. Walang mga bintanang babasagin, walang matataas na lugar. Mahirap na kapag nag-umpisa na naman siyang magwala. Baka makapanakit pa siya ng mga bata. Ang amoy ng amag, lumang dyaryo at basang kahoy ay sumalubong sa ilong ni Lola Tasing nang itulak siya papasok sa kanyang bagong piitan. Ang kwartong iyon ay tila isang kabaong para sa mga buhay, ngunit hindi siya umimik. Tahimik siyang naupo sa gilid ng manipis na papag, niyakap ang kanyang sarili sa gitna ng dilim. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya si Amihan. Namumula ang buong mukha ng 14 anyos na dalagita. Ang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit at ang mga luha ng matinding galit ay walang patid na umaagos sa kanyang mga pisngi. Hindi na kinaya ng bata ang kalupitang nasasaksihan. Handa na itong sumigaw. Handa na itong sumugod at isumbat sa sarili nitong mga magulang ang kawalang hiyaan nila. Ngunit bago pa man makalikha ng gulo si Amihan, dahan-dahang binuksan ni Lola Tasing ang pinto at hinila ang bata papasok sa dilim. Sinalubong ng matanda ang apo ng isang mahigpit na yakap. Nang subukan ni Amihan na magsalita upang magreklamo, mabilis na tinakpan ni Lola Tasing ang bibig ng bata. Sa gitna ng kadiliman, umiba ang kilos ng matanda. Wala na ang nanginginig na boses. Wala na ang malabong paningin. Hinawakan ni Lola Tasing ang kamay ni Amihan nang may higpit at awtoridad na hindi pag-aari ng isang taong sira ang ulo. Umiling ang matanda, isang tahimik na utos na magtiis at maghintay. Nang maramdaman ni Lola Tasing na kumalma ang paghikbi ng kanyang apo, marahan niyang hinaplos ang mahaba at itim na buhok nito. Sa kabila ng malamig at masikip na bodega, nag-umpisang umugong ang isang malambing na himig mula sa mga labi ng matanda. Isang lumang oyayi ng mga Ilonggo, ang ili-ili tulog anay. Ang bawat nota ng kanta ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Amihan. Isang paalala na ang pagmamahal ng kanyang lola ay hindi kailanman masisira ng kahit anong kasamaan. May kailangan kang gawin para sa akin, apo. Pabulong na wika ni Lola Tasing matapos ang oyayi, sinisiguro na tanging niyang bata lamang ang makakarinig. Narinig ko ang Tito Baltazar mo kanina. Ipinagmamayabang niya ang isang mayamang bibili ng bahay natin. Hindi ko lang malaman kung sino. Magkakaroon sila ng malaking salo-salo upang ipagdiwang ang pagdating ng mamimili. Doon nila ako pipiliting pumirma bago nila ako itapon sa pasilidad. Nanlaki ang mga mata ni Amihan sa takot, ngunit tumango siya, nakikinig sa bawat salita. Kailangan mong itago ang iyong telepono
sa ilalim ng hapagkainan bago mag-umpisa ang salyu-salo. Patuloy ni Lola Tasing. Ang mga mata ay nag-aapoy sa dilim. Siguraduhin mong nakabukas ang pag-record. Kailangan nating makuha ang mismong mga boses nila, ang mga plano nila, at ang pag-amin nila sa kanilang mga kasalanan. Isang mapanganib na misyon, ngunit walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Amihan nang ipangako niya ang kanyang tulong. Paglabas ng bata, naiwan si Lola Tasing sa madilim na silid, nag-aabang sa tamang panahon. Pagsapit ng hating gabi, nang ang buong kabahayan ay natutulog na sa kani-kanilang mga mararangyang silid, nakarinig si Lola Tasing ng mahihinang yabag na papalapit sa kanyang bodega. Bumukas ang pinto, nagpapasok ng isang manipis na liwanag mula sa pasilyo. Pumasok si Maristel. Ang kanyang anino ay tila isang halimaw na bumabalot sa maliit na kwarto. Sa isang kamay ng manugang ay isang makapal na dokumento, ang Special Power of Attorney, at sa kabila naman ay isang maliit na lalagyan ng tinta na ginagamit para sa pagkuha ng marka ng hinlalaki. Lumapit si Maristel sa higaan ng matanda. Ang ngiti ay malamig at walang kaluluwa. "Ma, gising ka pa ba?" Matalim na tanong nito. Ang boses ay sadyang pinahina upang hindi makagising ng iba, ngunit sapat upang magdulot ng kilabot. Inilapag niya ang papel sa paanan ni Lola Tasing at binuksan ang lalagyan ng tinta. "Pumirma ka na rito habang gising ka pa. Madali lang naman ito. Ipapahid ko lang ang daliri mo rito, tapos ididikit natin sa papel. Kapag ginawa mo ito ng maayos, baka dalhan pa kita ng paborito mong kakanin bukas." Tinitigan ni Lola Tasing ang nakabukas na lalagyan ng tinta. Ang kulay nito ay isang matingkad na pula. Tila ba nag-aabang na sipsipin ang huling patak ng dugo at buhay mula sa kanyang mga ugat upang paboran ang mga naghihintay na halimaw. Tinitigan ni Lola Tasing ang lalagyan ng pulang tinta na hawak ni Maristel. Sa isip ng matanda, ang kulay na yon ay hindi lamang tinta, kundi ang mismong dugong pinuhunan niya upang palakihin ang mga anak na ngayon ay nagbebenta sa kanya. Ngunit alam ni Lola Tasing na hindi pa ito ang tamang oras upang bumangon. Kailangan niyang maging isang patay na isda na nagpapatianod sa agos ng kanilang kasamaan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hinayaan ang kanyang paghinga na maging mabigat at malalim. Ibinuka niya ng bahagya ang kanyang bibig, hinayaang tumulo ang kaunting laway sa gilid ng kanyang labi upang magmukhang tulog na tulog at walang anumang kamalayan sa mundo. Nainis si Maristel. Pilit nitong hinawakan ang kamay ng matanda upang idiin sa tinta, ngunit nagpabigat ng katawan si Lola Tasing at pumihit patalikod. Ibinaon ang mukha sa pader. Isang malakas na pagbuntong hininga ng inis ang pinakawalan ng manugang. Padabog nitong isinara ang lalagyan ng tinta at iniligpit ang mga papeles. Inayos nito ang kanyang sutla na pantulog bago lumabas ng madilim na bodega. Rinig na rinig ni Lola Tasing ang mahinang pagbabanta nito bago sumara ang pinto, nagsasabing kinabukasan ay wala na siyang kawala sa harap ng abogado at ng mismong bibili ng bahay. Nang tuluyang mabalot ng dilim ang silid, iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Malamig at matalim sa gitna ng gabi. Pagsikat ng araw, ang buong mansyon ay nagising sa isang abalang paghahanda. Ang halimuyak ng mamahaling litson, biniyak na alimango, at mga nilutong karne ay mabilis na nagburado sa pamilyar na amoy ng lumang bahay. Nakasuot ng mga bagong damit at nagniningning na alahas sina Maristel at Jovita. Tila sila mga reynang naghahanda para sa isang malaking pista, habang ang tunay na may-ari ng tahanan ay tinatrato bilang isang nakakahiyang dumi na kailangang itago sa paningin ng mga bisita. Walang pakundangang pumasok si Jovita. Sa bodega bitbit ang isang lumang duster na matagal nang basahan. Kupas na ang kulay nito at may malaking punit sa laylayan. "Isuot mo yan, ma," utos ni Jovita habang inihahagis ang damit sa mukha ng matanda.
Huwag na kayong magsuklay. Mas maganda nang makita ng bibili na talagang wala na kayo sa sarili at hindi na kayang alagaan ang inyong hitsura para hindi na siya magduda kung bakit namin kayo ipapasok sa bahay ampunan ng mga baliw. Walang imik na sinunod ni Lola Tasing ang utos ng manugang. Isinuot niya ang basahan. Hinayaan niyang manatiling magulo ang kanyang mapuputing buhok. Kung gusto nilang makakita ng isang kaawa-awang matanda na nawalan ng katinuan, iyon ang ibibigay niya sa kanila. Ngunit sa likod ng kanyang malungkot na anyo, tahimik niyang binibilang ang mga oras. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mahabang hapagkainan sa sala, palihim na gumapang si Amihan sa ilalim ng mesa kung saan nakalatag ang isang mahaba at makapal na mantel. Nanginginig ang mga kamay ng dalagita. Pawis na pawis ang mga palad habang kinakapa ang ilalim ng makapal na kahoy. Ginamit niya ang isang piraso ng matibay na pandikit upang idikit ang kanyang telepono sa mismong ilalim ng mesa. Pinindot niya ang pindutan upang mag-umpisa itong kumuha ng boses. Isang maliit na pulang ilaw ang kumislap. Senyales na nagsimula na ang pinakamahalagang misyon ng kanilang buhay. Mabilis na gumapang palabas ang bata at umupo sa isang tabi. Tahimik na nagmamasid. Hindi nagtagal, dumating ang mga pinakahihintay na panauhin. Pumasok ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng mamahaling barong, ang maimpluwensyang negosyante na bibili ng mansyon, kasama ang tiwaling abogado ni Leandro na may dalang mga pekeng papeles. Nagsimula ang piging. Ang pag-uumpugan ng mga basong kristal na may lamang alak ay tila musika sa pandinig ng dalawang magkapatid. Nagsimulang magsalita si Leandro at ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, nakakapandiri sa tindi ng pagkukunwari. Masakit man sa aming kalooban na ibenta ang bahay na kinalakihan namin, wika ni Leandro sabay pahid ng pekeng luha sa kanyang pisngi. Ngunit kailangan namin ng malaking pondo para sa pagpapagamot ng aming ina. Nakita niyo naman ang kalagayan niya, nawala na ang kanyang isip. Para kaming pinapatay ng paunti-unti araw-araw na nakikita siyang nagkakaganyan. Kaya nagdesisyon kaming magkapatid na isakripisyo ang aming pamana para maipasok siya sa isang pribado at espesyal na pasilidad. Sa isang maliit na bangko sa sulok ng madilim na pasilyo, malayo sa marangyang hapagkainan, nakaupo si Lola Tasing. Tinitigan niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga halakhak, ang kanilang pagyayabang tungkol sa pagiging mabuting anak. Lahat ng ito ay nasasalo ng teleponong nakadikit sa ilalim ng mesa. Para magpakitang gilas sa mga bisita, kumuha si Jovita ng isang maliit na platong papel. Nilagyan niya ito ng isang pirasong tuyo at sunog na karne ng baboy na natira mula sa kusina. Walang kanin, walang sarsa. Lumapit siya kay Lola Tasing at inilapag ito sa kandungan ng matanda. "Kain na, ma. Baka magwala ka na naman dyan at saktan mo kami." Malakas na wika ni Jovita, sapat para marinig ng mga bisita at makakuha ng simpatiya. Tinitigan ni Lola Tasing ang tuyong karne. Sa labas ng bintanang malapit sa kanya, isang payat at maruming asong gala ang nakatingin. Pilit na inaamoy ang halimuyak ng pagkain mula sa loob ng mansyon. Walang alinlangan na dinampot ng matanda ang karne, pira-pirasong hinimay at dahan-dahang inihagis sa labas ng bintana. Ang aso ay masayang kinain ng biyaya. Kumakawag ang buntot, puno ng pasasalamat. Sa isip ni Lola Tasing, ang hayop na ito na walang sariling isip at yaman ay may mas malalim na pag-unawa sa utang na loob kaysa sa mga taong nagtataglay ng kanyang apelyido. Sa hapagkainan, tumikhim ang tiwaling abogado. Inilabas nito ang makapal na dokumento ng pag-oobliga at ibinuka ang pulang lalagyan ng tinta. Bago tayo magpatuloy sa pagdiriwang, tapusin na natin ang formalidad. Leandro, kunin niyo na ang thumb mark ng inyong ina habang kalmado pa siya. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Kung mapipilitan ang kanyang lola na mag-iwan ng marka sa papel na yon,
mawawalan ng bisa ang lahat ng kanilang plano. Dahil sa labis na kaba, hindi napansin ng dalagita na nanginginig ang kanyang kamay. Ang pilak na tinidor na hawak niya ay dumulas sa kanyang mga daliri. Ang pagbagsak ng pilak na tinidor sa makinis na baldosa ay lumikha ng isang matalim na alingawngaw na bumasag sa tawanan ng mga bisita. Agad na yumuko si amihan upang pulutin ito. Sumisid sa ilalim ng mahabang mantel. Ngunit pagdating niya sa ilalim, halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Dahil sa paggalaw ng mga paa ng mga kumakain, ang matutulis na takong ng sapatos ni Maristel ay walang awang tumama sa ilalim ng mesa. Saktong natabig ang nakadikit na telepono. Nahulog ang aparato sa makapal na alpombra. Maliwanag na nakabukas ang screen ng telepono. Isang malaking pulang tuldok ang kumukurap-kurap. Nagpapakitang tahasan nitong nire-record ang lahat ng pag-uusap. Sa ibabaw ng mesa, natigil sa pagsasalita si Maristel. Naramdaman nitong may tinamaan ang kanyang sapatos. Dahan-dahang iniangat ni Maristel ang dulo ng mantel at sumilip sa ilalim. Nagkasalubong ang tingin ni na amihan at Maristel sa gitna ng dilim sa ilalim ng mesa. Unti-unting nawala ang nangiti sa labi ng manugang nang dumapo ang kanyang matalim na paningin sa umiilaw na telepono na nag-iipon ng kanilang mga kasalanan. Nang magtagpo ang mga mata ni na amihan at Maristel sa gitna ng kadiliman sa ilalim ng hapagkainan, tila pansamantalang tumigil ang pag-ikot ng mundo ng dalagita. Ang malaking pulang tuldok sa screen ng kanyang telepono ay patuloy sa pagkurap. Walang awang nire-record ang bawat bahid ng kasakiman sa loob ng silid bago pa man tuluyang maunawaan ni Maristel kung ano ang maliit na makinang umiilaw. Mabilis na idinapo ni amihan ang kanyang nanginginig na kamay sa nakakalat na tinidor at sabay nitong sinikwat ang telepono papasok sa malalim na bulsa ng kanyang palda. Umangat ang bata mula sa ilalim ng mesa. May pilit at inosenteng ngiti sa kanyang labi. Nahulog ko lang po ang tinidor ko, tita. Palusot niya habang iniiwas ang paningin. Ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa sobrang kaba. Ayaw sirain ni Maristel ang kanyang perpektong imahe ng isang edukada at mapagmahal na ginang sa harap ng mayamang mamimili. Inirapan na lamang niya ang bata, inayos ang kanyang buhok at muling ibinaling ang atensyon sa ibabaw ng mesa na parang walang nangyari. Ligtas ang ebidensya. Napanatili ni amihan ang kanilang nag-iisang sandata. Sa kabilang dulo ng mesa, tumikhim ang tiwaling abogado ni na Leandro. Pilit na ibinabalik ang atensyon ng lahat sa pangunahing layunin ng piging. Inilapit nito ang lalagyan ng pulang tinta sa mga dokumento. Lola, halina po kayo rito. Ipapahid lang natin ang inyong daliri sa tinta para matapos na natin ang transaksyon at makapagpahinga na kayo. Dahan-dahang tumayo si Lola Tasing mula sa kanyang madilim na sulok sa pasilyo. Ang kanyang basahang damit ay nakalaylay sa kanyang payat na katawan, ngunit kung titingnang maigi, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o kalituhan. Sa halip na lumapit sa mesa upang maging isang masunuring biktima, nanatili siyang nakatayo. Mga anak, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Bagkus ay may kakaibang lambing na waring nagtatago ng isang matalim na patalim. Nakakahiya naman sa ating mga mararangyang panauhin kung lalapit ako ng ganito ang ayos. Hayaan niyo muna akong bumalik sa aking silid at magpalit ng damit kahit sandali lang. Ayaw ko namang isipin nilang pinababayaan ninyo ako, lalo na't ipinagmamalaki ninyo ang inyong pag-aalaga sa akin. Nagkatinginan sina Leandro at Baltasar. Isang mapagmataas ng ngiti ang sumilay sa labi ni Jovita. Sige na nga ma, bilisan nyo lang. Ayaw nating paghintayin ang ating bisita. Utos ng manugang. Labis na natutuwa sa pag-aakalang ang matanda ay sadyang uhaw lamang sa atensyon dahil sa malalang sakit nito sa isip. Lumipas ang 15 minuto. Nagsisimula ng mainip ang tiwaling abogado at panay ang pag-ikot nito ng bolpen sa kanyang mga daliri. Ngunit biglang nabasag ang mahinang musika at ang alingawngaw ng tawanan sa sala.
Narinig ng lahat ang isang pamilyar at maayos na ritmo mula sa itaas ng malapad na hagdanan. Ito ang mabagal, kalmado, at sadyang pagtama ng takong ng sapatos sa makintab na kahoy. Bawat hakbang ay tila pagtibok ng isang pusong nagbabalik mula sa hukay upang maningil ng utang. Napalingon ang lahat sa itaas ng hagdan. Nawala ang basahan, nawala ang magulong buhok. Nakatayo roon si Lola Escolastica Valderon, hindi bilang isang baliw na ina, kundi bilang isang ginang na nag-uumapaw sa dangal. Suot niya ang isang formal na terno na kulay maputlang dilaw, ang kulay ng bukang liwayway, ang kulay ng muling pagkabuhay matapos ang mahabang gabi ng paghihirap. Ito ang mismong damit na isinuot niya noong ipinagdiwang nila ni Severino ang kanilang ika-20 anibersaryo. Ang kanyang mapuputing buhok ay maayos na nakapuyod sa likod at ang kanyang tindig ay tuwid, buong-buo at nagtataglay ng awtoridad ng kaisa-isang reyna ng mansyon. Namatay ang lahat ng ingay sa sala. Tila umatras ang mga dugo ni na Maristel at Jovita pabalik sa kanilang mga puso. Sa sobrang gulat, napatayo si Leandro. Nanginginig ang mga tuhod na waring nakakita ng multo. Anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang suot mo? Mutal-utal na tanong ng panganay. Ang kanyang boses ay tila napupunit sa takot na ang kanyang maayos na laro ay malapit ng gumuho. Hindi sumagot si Lola Tasing. Dahan-dahan siyang naglakad pababa ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa mga taong nagtangkang nakawin ang kanyang pagkatao. Pagdating sa gitna ng sala, huminto siya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sa harap ng lahat, dahan-dahang hinubad ang kalawanging singsing sa kasal na matagal niyang itinago sa kanyang maliit na daliri. May pagmamalaki at walang katumbas na kapangyarihan niyang isinuot ito pabalik sa kanyang palasingsingan. Sa simpleng kilos na yon, idineklara niyang hindi na siya ang kaawa-awang biyuda na magpapatawag ng alipin. Siya ang asawa ni Severino at babawiin niya ang kanyang trono. Sa gitna ng pagkabigla ng buong pamilya, dahan-dahang tumayo ang mayamang negosyante. Kumunot ang noo nito habang pinagmamasdan ng maigi ang mukha ni Lola Tasing, lalo na nang makita ang dilaw na terno. Isang kakaibang kislap ng pagkilala ang dumaan sa mga mata ng panauhin. Waring may alam itong isang malaking lihim mula sa nakaraan ng matanda na kahit ang sarili nitong mga anak ay walang ideya. Nabahala si Baltasar sa nagbabagong reaksyon ng bisita. Mabilis siyang humakbang palapit sa ina. Ang mukha ay namumula sa matinding galit at pagkapahiya. "Huwag kang ngang mag-inarte dyan, ma. Halika rito at pumirma ka na bago ko pa makalimutan na ina kita." Ngunit bago pa man dumapo ang mapang-abusong kamay ng anak sa balikat ng matanda, biglang bumukas nang malakas ang malalaking pintuan ng mansyon. Hinawi ng malamig na hangin mula sa labas ang mga mabibigat na kurtina sa sala. Sa bungad ng pinto, nakatayo si Attorney Isandro Vergel. May hawak na makapal na folder at sa kanyang magkabilang tabi ay ang 2 unipormadong pulis kasama ang seryosong si Sister Celestina. Itigil ang kalokohang ito. Dumagundong ang buong awtoridad sa boses ng abogado. Tinatapos ang kahibangan ng mga taong nag-aakalang hawak nila ang batas at ang tadhana. Tumigil ang paghinga ng lahat sa loob ng marangyang sala. Ang tinig ni Attorney Isandro Vergel ay tila malakas na kulog na yumanig sa mga haligi ng lumang mansyon, sapat upang patigilin ang anumang masamang balak na nagaganap. Sa kanyang likuran, ang mga unipormadong alagad ng batas ay nagbigay ng isang mabigat na presensya, habang ang kalmadong mukha ni Sister Celestina ay nagpapahiwatig ng banal na hustisya. Mabilis na tumayo ang tiwaling abogado ni Leandro, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mapagmataas na tindig. Hinarap nito si Attorney Vergel na may matalim na pananalita. "Sino kayo para pumasok dito?" Nang walang pasabi. Isa itong pribadong transaksyon sa pagitan ng pamilya at ng mayamang mamimili. May pinirmahang diagnosis ang isang lehitimong doktor
na nagpapatunay na wala na sa katinuan ang ginang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Vergel. Lumapit siya sa mahabang hapagkainan at walang alinlangan na inilapag ang makapal na folder. Kung ang tinutukoy mong doktor ay ang taong pumirma sa papel na yan, binabati kita sa iyong katangahan, matapang na tugon ng abogado. Ang lalaking kilala ninyo bilang Dr. Carlos ay 3 taon nang tinanggalan ng lisensya dahil sa panloloko at pamimeke ng mga medical records ng mga matatanda upang pagnakawan sila. Hinahanap siya ngayon ng batas. Parang binuhusan ng kumukulong tubig sina Leandro at Baltasar. Namutla si Maristel habang si Jovita ay napakapit ng mahigpit sa sandalan ng silya. Ang buong patibong nila na maingat na itinayo ay nagsisimula ng gumuho sa isang iglap. Bago pa man makasagot ang kalaban, inilabas ni Attorney Vergel ang isang luma at naninilaw na dokumento mula sa folder. Ang tunay na huling habilin ni Severino Valderon. Ang bahay at lupang ito ay hindi kailanman naging inyo. Bago mamatay si Senyor Severino, inilagay niya ang buong ari-arian sa ilalim ng isang deed of trust. Ang kaisa-isang may hawak ng kapangyarihan at pagmamay-ari nito habang siya ay nabubuhay ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Escolastica. At nakasaad dito ng malinaw, anumang pang-aabuso, paglapastangan o pagtatangkang nakawin ang karapatan ng ginang ay automatikong magtatanggal sa inyo ng karapatan sa kahit 1 sentimo ng mana. Umiling si Baltasar. Ang mukha ay basang-basa ng malamig na pawis. Hindi totoo yan, hindi ba to yan? Wala kayong ebidensya na inabuso namin siya. Mahal namin ang aming ina. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumabas si Amihan mula sa kanyang pinagtataguan malapit sa haligi. Ang mga mata ng dalagita ay puno ng matapang na luha habang hawak ang kanyang telepono. Iniabot niya ito kay Attorney Vergel. Ikinonekta ng abogado ang maliit na aparato sa isang dala nitong speaker at sa harap ng lahat ng bisita, pinatugtog ang katotohanan. Ang malinaw na boses ni Leandro at Baltasar ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Walang itinatago, walang pagkukunwari. Ipapasok natin siya sa pinakamurang pasilidad sa Bacolod at iiwan doon. Sino ba ang maniniwala sa isang baliw? Kasunod nito ay ang boses ni Jovita at Maristel na pinagtatawanan ang pagpapakain ng tuyong karne sa matanda. Namula sa matinding galit ang mayamang negosyante na kanina pa tahimik na nakikinig. Tumayo ito at tinitigan ang magkapatid ng may labis na pandidiri. Estudyante ako ng inyong ama at pumarito ako dahil akala ko ay tinutulungan ninyo ang paborito kong guro sa kanyang pagtanda. Nakakadiri kayo. Kahit ibigay niyo pa ng libre ang bahay na ito, hindi ko tatapakan ang lupang dinumihan ng mga walang kwentang anak na katulad ninyo. Walang awang wika ng negosyante bago tuluyang tinalikuran ang pamilya at lumabas ng mansyon kasama ang tiwaling abogado na mabilis na tumakas. Nang maiwan ang pamilya kasama ang batas, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Leandro at Baltasar. Bumagsak sila sa makintab na sahig, gumagapang patungo kay Lola Tasing. Nagsimula silang umiyak ng malakas, mga luhang puno ng takot dahil sa kawalan, hindi dahil sa pagsisisi. Mapatawarin niyo kami. Nagawa ko lang to dahil lubog na kami sa utang. Papatayin kami ng mga pinagkautangan namin kapag hindi namin naibenta ang bahay. Humahagulgol na pagmamakaawa ni Leandro. Pilit na inaabot ang laylayan ng dilaw na terno ng kanyang ina. Itinuro niya ang asawang si Maristel na ngayon ay nanginginig sa isang tabi. Si Maristel ang nag-udyok sa akin, ma. Siya ang may gusto ng marangyang buhay. Sila ni Jovita ang nagplano na lasunin ang isip niyo. Sumabog ang kaguluhan. Sumigaw si Maristel at sinampal ng malakas si Leandro. Isinusumpa ang asawa sa panlalaglag nito. Nagtalo ng matindi sina Baltasar at Jovita. Nagbabatuhan ng mga masasakit na salita. Sinisisi ang isa't isa
sa kanilang pagkabigo. Ang pamilyang nagpanggap na perpekto sa harap ng lipunan ay ngayon ay nagkakagatan na parang mga asong ulol na nag-aagawan sa isang pirasong buto. Sa gitna ng nakakabinging kaguluhan at pagmamakaawa, nanatiling nakatayo si Lola Tasing na tila isang matibay na rebulto na gawa sa bato at yelo. Dahan-dahan niyang inihakbang ang kanyang mga paa paatras, inilalayo ang kanyang sarili mula sa mga maruruming kamay ng kanyang mga anak. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim at nakakawasak na kalungkutan. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata si Leandro na ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan. Isang nag-iisang patak ng luha ang nakawala sa mata ng matanda at mabagal na gumuhit sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ito ay matatag at pinal. Hindi ninyo nawala ang bahay na ito ngayon, Leandro. Wika ni Lola Tasing, ang bawat salita ay bumabaon sa kaluluwa ng kanyang mga anak. Nawala ninyo ito noong tumigil kayong ituring akong tao. Noong hinati ninyo ang pagmamahal na ibinigay ko ng buo, binuhay ko kayo gamit ang sarili kong dugo, pero pinili ninyong uminom mula sa laso ng inyong kasakiman. Tumayo ng tuwid ang matanda at tiningnan ang lahat ng mga buwitre sa loob ng kanyang bahay. Mayroon kayong 7 araw para lumaya sa pamamahay ko. Dalhin ninyo ang lahat ng inyong binili, ngunit huwag ninyong dadalhin ang kahit isang pirasong pako na pag-aari namin ni Severino. Pagkatapos ng 7 araw, ituturing ko na kayong mga estranghero sa sarili kong tahanan. Tumalikod si Lola Tasing. Inakay si Amihan pabalik sa itaas ng hagdanan. Iniiwan ang kanyang mga anak na nakalubog sa sarili nilang kahihiyan at kapahamakan. Sa buong sala, bukod sa mga paghikbi at paninisi ng 4 na sakim, tanging ang mabigat na pag-indayog ng pendulo mula sa lumang orasan ang sumusukat sa natitirang panahon. Bawat pag-usad nito ay tila maso na nagdedeklara ng pagsisimula ng 7 araw na magdadala sa kanila sa tunay na impyerno. Lumipas ang mga araw na tila mabibigat na bato na nakadagan sa dibdib ni Leandro at Baltasar. Ang balita tungkol sa pag-urong ng mayamang negosyante at ang pagkabunyag ng kanilang pekeng doktor ay kumalat nang mas mabilis pa sa apoy sa buong bayan ng Jaro. Nang malaman ng mga pinagkautangan na hindi na mabebenta ang mansyon at wala nang inaasahang pera ang magkapatid, mabilis na kumatok ang impyerno sa kanilang pintuan. Sa 3 araw ng kanilang taning, gumising ang buong kabahayan sa nakakabinging ingay ng mga lalaking nagwawala sa labas ng mataas na gate. Ang pamilyar na kulay ng lumang pader ay mantsado na ng malapot at pulang pintura na inihagis ng mga galit na sindikato. Ang amoy ng pintura ay humalo sa hangin, isang malinaw at nakakasukang babala ng kamatayan kung hindi nila mababayaran ang milyones nilang utang bago matapos ang linggo. Sa loob ng mansyon, habang nanginginig na sumisilip si Leandro mula sa likod ng mabibigat na kurtina, kalmadong nakaupo si Lola Tasing sa kanyang paboritong silyang yantok. Ang singaw ng mainit na chamomile tea ay dahan-dahang umaakyat sa hangin, kasabay ng malumanay niyang paglipat ng pahina ng isang lumang nobela tungkol sa pananampalataya. Rinig na rinig niya ang pagmamakaawa ng kanyang mga anak na tulungan sila, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang katahimikan ay naging pinakamatalim na parusa, isang pader ng yelo na hindi matibag ng kanilang mga pekeng luha at paninisi. Natutunan na niyang ibaling ang kanyang awa sa mga taong mas nangangailangan, hindi sa mga taong sumubok na kawin ng kanyang kaluluwa. Hindi nakayanan ni Maristel ang matinding kahihiyan at ang banta sa kanilang buhay. Pagsapit ng 4 na araw, inimpake niya ang kanyang mga mamahaling damit, mga bag na binili mula sa inutang na pera at mga alahas sa malalaking maleta. Palihim siyang tumakas pabalik sa kanyang mga magulang. Ngunit pagdating niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng nag-aapoy na galit ng kanyang sariling ina. Isinara ng matanda ang pinto sa kanyang mukha habang isinisigaw na wala siyang anak na magnanakaw
at nagdala ng napakalaking kahihiyan sa kanilang malinis na pangalan sa lipunan. Naiwan si Maristel na nakaupo sa gilid ng basang kalsada, kaya kapang kanyang mga luho habang pinagtitinginan at pinagbubulungan ng mga dating kaibigan na minsang niyayabangan niya. Sa ikalimang araw, tuluyang sumabog ang pamilya ni Baltazar. Dinig na dinig sa buong ikalawang palapag ang pagbabatuhan nila ni Jovita ng mga babasaging plorera at ang nakakabinging palitan ng mga masasakit na salita. Sa gitna ng kanilang sumbatan, inilabas ni Jovita ang katotohanang matagal na niyang ibinabaon upang protektahan ang kanilang imahe. Ibinunyag niya ang matagal ng pambababae ni Baltasar at ang paglustay nito ng natitira nilang ipon para sa luho ng kabit nito. Wala nang pagpapanggap, kinuladkad ni Jovita ang kanyang mga anak pababa ng hagdan. Hindi na nagpaalam kay Lola Tasing at tuluyang iniwan ang asawang walang ibang nagawa kundi ang mapaluhod sa gitna ng mga basag na salamin ng kanilang nawasak na kasal. Dumating ang ikapitong araw, ang takdang oras ng paglisan. Ang kalangitan ng Iloilo ay nagbuhos ng isang malakas at walang awang ulan. Tila sadyang hinuhugasan ang mga dumi na matagal nang kumapit sa mga haligi ng mansyon. Hila-hila ni Leandro at Baltasar ang kanilang mga maleta patungo sa pinto. Payat, nanginginig, at puno ng pagkatalo ang dalawang lalaki. Wala silang asawa, wala silang yaman, at higit sa lahat, wala na silang dangal na maipagmamalaki. Bago tuluyang lumabas, sinubukan ni Leandro na hilahin ang braso ni Amihan upang isama sa kanyang pag-alis. Iginigiit ang kanyang karapatan bilang ama. Ngunit mahigpit na yumakap ang 14 anyos na dalagita sa baywang ng kanyang lola. Umiling ang bata, ang mga mata ay puno ng matapang na desisyon na pinipili ang kaligtasan at tunay na pagmamahal ng matanda kaysa sa sirang kinabukasan na iniaalok ng kanyang ama. Binitawan ni Leandro ang kamay ng anak at napayuko sa labis na pagkatalo. Naglakad ang magkapatid palabas ng mataas na gate, sumusuong sa walang awang hagupit ng bagyo. Bago tuluyang lumihis sa kanto, lumingon si Leandro sa huling pagkakataon. Sa likod ng malaking bintanang salamin na pinalalabo ng ulan, nakita niya ang anino ng kanyang inang nakatayo at tahimik na nakamasid sa pag-alis nila. Inangat ng lalaki ang kanyang nanginginig na kamay upang sana'y magmakaawa muli. Umasang baka lulambot pa ang puso ng ina. Ngunit isang malamig, mabigat, at walang pusong pagsara ng malaking pintuang kahoy ang sumalubong sa kanyang paningin. Tuluyang pinuputol ang huling hibla ng kanilang koneksyon. Nang tuluyang mawala ang mga anino ng kanyang mga anak sa gitna ng bagyo, naiwang nakatayo si Lola Tasing sa gitna ng napakalaking sala. Ang mansyon na minsang naging pugad ng kasakiman ay nabalot ng kapayapaan na matagal na nitong inaasam. Ngunit habang pinagmamasdan ni Amihan, ang malalawak na silid na ngayon ay walang laman. Isang katanungan ang umusbong sa isip ng dalagita. Ano ang gagawin ng kanyang lola sa napakalaking espasyong ito ngayong silang dalawa na lamang ang natira? Masyadong malaki ang bahay para sa dalawang tao at masyadong maraming alaala ng sakit ang nakakapit sa mga dingding. Pagsapit ng hapon, nang tumila na ang ulan, dumating si Attorney Virgil na may bitbit na isang malaking rolyo ng papel at tinawag si Lola Tasing sa mahabang mesa sa sala. Ibinuka ng abogado ang isang detalyadong plano ng pagpapagawa. Tinitigan yon ni Lola Tasing. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, isang tunay at masiglang ngiti ang pumalit sa kanyang malungkot na mukha. Akay-akay ang kanyang apo. Naglakad si Lola Tasing patungo sa likod ng bahay. Itinuro ng matanda ang malawak na bakanteng lote at ang mga bahaging walang nakatira. Hindi mananatiling tahimik ang bahay na ito, Amihan. Matatag at puno ng pag-asang deklarasyon ni Lola Tasing, ang kanyang boses ay tila isang panalangin sinasagot ng langit. Dito natin sisimulan ang liwanag. Hindi nagtagal. Ang nakakabinging katahimikan ng malaking mansyon ay napalitan ng mabibigat
na paghampas ng mga maso na bumabasag sa mga lumang pader ng nakaraan, naghahanda para sa isang bagong bukas. Lumipas ang 3 taon na tila isang malumanay na simoy ng hangin na nagpalaya sa mabigat at malagim na ulap na minsang bumalot sa mansyon ng mga Balderon. Ang dating tahimik, malamig, at puno ng kasakiman na bahay ay tuluyan ng napuno ng init, pag-asa at kulay. Pinalitan ng malalaking bintanang salamin ang mga madidilim na pader na nagkukulong ng kalungkutan. Sa bungad ng malapad na tarangkahang bakal, nakasabit ang isang matibay na arko na may nakaukit na mga salitang bahay ng liwanag. Hindi na ito isang mansyon ng pagmamataas. Naging santuwaryo ito ng mga kaluluwang iniwan ng mundo. Mga ulilang batang pinagkaitan ng yakap ng magulang at mga matatandang itinapon ng sarili nilang mga pamilya. Wala na ang nanginginig, nakayuko, at kaawa-awang Lola Tasing na nagtatago sa madilim na bodega sa ilalim ng hagdan. Sa halip, isang masigla, malakas, at kagalang-galang na babae ang makikitang naglalakad sa malawak na hardin tuwing umaga. Ang kanyang mapuputing buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang mga damit ay malinis at maaliwalas, at ang kanyang mga labi ay laging may nakaguhit ng ngiti ng isang taong nakatagpo ng tunay na kapayapaan. Kasama si Sister Celestina, pinamunuan niya ang pag-aalaga sa mahigit 20 matatanda at bata. Muling umalingaw-ngaw ang matamis na amoy ng pinipig, gata at muskovado sa paligid. Tinuturuan niya ang mga bata kung paano gumawa ng puto bumbong at iba pang kakanin. Hindi bilang mga utusan na katulad ng turing sa kanya noon ni na Maristel at Jovita, kundi bilang mga mahal na apo na ipinagmamalaki niya. Sa kanyang tabi ay laging nakabantay si Amihan. Ang 14 anyos na dalagita ay namulaklak bilang isang matalino, matapang at mapagmahal na dalaga. Siya ang naging kanang kamay ng kanyang lola, ang maingat na nag-aayos ng mga gamot ng mga matatanda at matiyagang nagbabasa ng mga kwento bago matulog ang mga bata. Natagpuan ng dalagita ang pamilyang hindi kailanman naibigay ng kanyang sariling mga magulang. Ngunit kahit gaano kaliwanag ang kanilang bagong mundo sa loob ng bakuran, paminsan-minsan ay umaabot sa pandinig ni Lola Tasing ang mga balita tungkol sa labas ng kanilang payapang paraiso. Mula sa mga voluntaryong dumadalaw sa bahay ampunan, nalaman niyang ang kanyang 2 anak ay tuluyan ng nilamon ng kahirapan na sila mismo ang humukay. Sina Leandro at Baltasar ay nakatira na lamang na ngayon sa isang masikip at tumutulong barong-barong sa gilid ng isang mabahong estero. Kumakayod sila bilang mga kargador sa palengke. Binubuhat ang mabibigat na sako ng bigas at gulay mula madaling araw hanggang sumikat ang araw, kapalit ng kakarampot na barya na sapat lamang para sa isang latang sardinas na paghahatian nilang 2. Wala nang mga mamahaling damit at sapatos. Wala na ang mga mapagmataas na asawang umubos sa kanilang yaman at nang iwan sa kanila noong wala na silang silbi. Nang marinig ito ni Lola Tasing, hindi nagbago ang kalmadong ekspresyon ng kanyang mukha. Walang tuwa sa paghihirap ng kanyang sariling dugo't laman, ngunit wala rin ang bulag na awa ng isang inang konsentidor na sasagip sa kanila sa bawat pagkakamali. Humigop lamang siya ng kanyang mainit na salabat at tumingin sa malayo. Napatunayan niyang ang tadhana ay may sariling paraan ng paniningil at ang batas ng karma ay walang sinasanto kahit sino ka pa. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga nakatuping kumot sa kwarto ng mga matatanda, may naramdaman si Lola Tasing na marahang paghila sa laylayan ng kanyang palda. Paglingon niya, nakita niya si Lola Carmen, isang matandang babaeng dinala sa kanila matapos iwanan ng mga sariling anak sa labas ng isang pampublikong ospital dahil sa matinding lumbay at pag-ulyanin. Ang mga mata ni Lola Carmen ay malalabo at puno ng kalituhan. Ngunit nang tumitig ito kay Lola Tasing, nag-umapaw ito sa luha. "Mama." Nanginginig at umiiyak na tawag ng matanda. Iniaabot ang kanyang kulubot na kamay na waring nagmamakaawa. "Mama, nandito ka na ba?"
Huwag mo na akong iwan sa kalsada, Mama. Natatakot ako sa dilim. Kumirot ang dibdib ni Lola Tasing. Ang taong nasa harap niya ay mas matanda pa sa kanya, ngunit ang kaluluwa nito ay naghahanap ng kalinga ng isang inang magliligtas sa kanya mula sa kalupitan ng mundo. Dahan-dahang lumuhod si Lola Tasing. Ibinuka ang kanyang mga braso at mahigpit na niyakap ang nanginginig na matanda. Pinulupot niya ang kanyang mga bisig dito at marahang hinaplos ang likod nito, waring pinapatahan ng isang musmos na natakot sa kulog. Sa mainit na yakap na yon, natanto ni Lola Tasing ang isang malalim na katotohanan. Ang pamilya ay hindi kailanman nasusukat sa iisang dugo na dumadaloy sa mga ugat, kundi sa pusong handang magpuno sa mga pagkukulang at umako sa mga sugat na iniwan ng iba. Ilang buwan pa ang lumipas at muling nagbanta ang kalikasan. Isang madilim, mabagsik at mapanirang bagyo ang humagupit sa buong probinsya ng Iloilo. Ang hangin ay humihiyaw ng nakakabingi, sumasagasa sa mga matatandang puno, habang ang ulan ay walang awang bumubuhos na tila ba tinatangay ang buong kalupaan. Sa loob ng bahay ng liwanag, mainit at ligtas ang lahat. Kasalukuyang pinapatulog ni Amihan ang mga bata sa ibaba nang bigla siyang mapatigil sa kanyang ginagawa. Sa gitna ng galit ng hangin at lakas ng pagbagsak ng ulan sa bubungan, umalingaw-ngaw ang isang desperadong kalampag mula sa malaking tarangkahang bakal sa labas. Sunod-sunod, mahina, kinakapos ng hininga, ngunit puno ng matinding pagmamakaawa. Kumuha ng makapal na kapote si Amihan at mabilis na tumakbo palabas. Nag-aalalang baka may taong nangangailangan ng masisilungan sa gitna ng unos at baha. Nahihirapan siyang itulak ang mabigat na bakal dahil sa lakas ng hangin na sumasalungat sa kanyang mga braso. Nang tuluyan niyang mabuksan ang maliit na siwang ng gate, itinapat niya ang dalang gasera patungo sa dilim ng kalsada. Ngunit imbes na mag-alok ng tulong at magpapasok ng mga panauhin, biglang umatras si Amihan. Nanlaki ang kanyang mga mata, halos mabitawan niya ang ilawan, at napakapit siya ng mahigpit sa malamig na rehas. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa matinding kilabot at pagkabigla sa bumungad sa kanya mula at kaputikan. Mula sa madilim at basang kalsada, nangibabo ang isang pamilyar at paos na ubo ng dalawang lalaking halos magkanda pa sa lupa. Tila naghihingalo at humihingi ng awa sa ilalim ng walang awang ulan. Nakatayo si Amihan sa likod ng malaking tarangkahang bakal. Nanginginig ang mga kamay habang itinaas ang gasera upang tanglawan ang dilim. Ang liwanag nito ay dahan-dahang gumapang sa basang semento hanggang sa tumama sa dalawang figurang nakaluhod sa malalim na putikan, sina Leandro at Baltazar, ang mga dating mapagmataas na anak na nagbibihis ng mga mamahaling barong at nang mamaliit sa kanilang ina, ngayon ay binalot ng mga nanggigitata at punit-punit na basahan. Ang kanilang mga mukha ay humpak, ang mga buto sa pisngi ay tila babakat na sa manipis na balat, at ang kanilang mga mata ay malalalim at puno ng sukdulang desperasyon. Nakikiusap sila sa gitna ng hagupit ng bagyo. Ang kanilang mga paos na boses ay halos lunurin ng walang awang pagbagsak ng ulan. Mabilis na tumakbo si Amihan, papasok ng mansyon upang tawagin ang kanyang lola. Hindi nagtagal, lumabas si Lola Tasing patungo sa hardin. May hawak siyang malaking itim na payong na sumasalag sa malalakas na patak ng tubig. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang hakbang ay kalmado, walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Tinitigan niya ang dalawang lalaking nagmamakaawa sa kanyang paanan. Hinihiwa ng kidlat ang dilim na naghihiwalay sa kanila. Sa kabilang panig ng rehas, umaasa ang magkapatid na bubuksan agad ng kanilang ina ang gate. Nayayakapin sila nito ng mahigpit at bubuhos ang mga luha ng walang hanggang pagpapatawad, gaya ng ginagawa ng mga ina sa mga lumang pelikula. Ngunit nanatiling nakasara ang malamig na bakal. Tiningnan sila ni Lola Tasing hindi gamit ang bulag na puso ng isang ina, kundi ang malinaw na paningin ng isang tagapamahala ng santuwaryo
na nakakita na ng napakaraming panlilinlang sa mundo. Ma, parang awa niyo na. Umiiyak na pagsamo ni Leandro. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay nakakapit ng mahigpit sa rehas. Waring ito na lamang ang nagdudugtong sa kanya sa buhay. Wala na kaming mapuntahan. 3 araw na kaming walang kain. May sakit si Baltasar. Nilalagnat siya. Patawarin niyo kami, ma. Gusto lang naming umuwi. Sa loob-loob ni Lola Tasing, tila may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Kahit anong pilit, mga anak pa rin niya ang nakikita niyang naghihingalo sa lamig. Ngunit alam niyang ang madaling pagpapatawad ay magtuturo lamang sa kanila na ang kanilang mga kasalanan ay walang bigat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Hinahayaan itong sumama sa ihip ng hangin. Papasukin niyo sila, amihan. Kalmadong utos niya na nagbigay ng saglit na kislap ng pag-asa sa mga mata ng 2 lalaki. Ngunit agad itong sinundan ng isang malamig at matigas na kondisyon. Pero dalhin mo sila sa quarters ng mga trabahador sa likod. Hindi sila matutulog sa loob ng pangunahing bahay. Umangat ang ulo ni Baltasar. Sa kabila ng gutom at sakit, pilit na binubuhay ng nakababatang kapatid ang natitirang kayabangan at ego ng isang lalaki. Ma, bakit doon? Mga anak mo kami. Bakit mo kami ituturing na mga utusan sa sarili naming bahay? Bago pa man makasagot si Lola Tasing, mariing hinawakan ni Leandro ang batok ng kanyang kapatid at sa pilitang isinubsob ang mukha nito pabalik sa putikang lupa. Ang kilos na yon ay nagpabigla kay amihan. Huwag ka nang magsalita, Baltasar. Umiiyak at nanginginig na bulong ni Leandro sa kapatid. Pilit na pinapatay ang anumang kayabangan na nagdala sa kanila sa impyerno. Dahan-dahang tumingala si Leandro sa kanyang ina. Ang luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Tatanggapin namin, ma. Hindi niyo kami mga anak dito. Kahit anong iutos niyo, gagawin namin. Linisin ang mga kubeta, paliguan ang mga matatanda, maghugas ng mga inidoro. Gagawin namin. Bigyan niyo lang kami ng pagkakataong mabuhay. Tumango si Lola Tasing. Ang kanyang mukha ay nanatiling hindi mabasa. Inutusan niya si amihan na kumuha ng 2 mangkok ng mainit na lugaw mula sa kusina. Nang mabilis na dalhin ito ng dalagita, inihanda na sana nito ang mga kutsara upang ibigay ng direkta sa mga kamay ng kanyang ama at tiyuhin, tulad ng matiyagang ginagawa nito sa mga mahihinang matatanda sa pasilidad. Ngunit marahang hinawakan ni Lola Tasing ang braso ng kanyang apo upang pigilan ito. Ipatong mo yan sa lumang mesang kahoy sa gilid ng beranda. Utos ng matanda. Tinitigan ni Lola Tasing ang kanyang mga anak na nakadapa pa rin sa lupa. Kung gusto ninyong kumain, tumayo kayo at kunin ninyo yan. Tapos na ang panahon na sinusubuan ko kayo habang nakaupo kayo sa inyong mga trono. Dahan-dahan, sa kabila ng nanginginig na tuhod at nanlalambot na mga kalamnan, pinilit ni Leandro at Baltasar na tumayo. Humakbang sila patungo sa mesa, inabot ang mga mangkok, at doon, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, humigop sila ng mainit na sabaw habang nakatayo. Ito ang unang hakbang upang ibalik ang kanilang dignidad, ang matutong magsikap para sa sariling ikabubuhay. Lumipas ang gabi at tuluyang humupa ang galit ng bagyo. Ngunit sa isip ni Lola Tasing may isang mas malaking unos, ang patuloy na bumabagabag sa kanyang puso. Totoo kaya ang pagpapakumbaba ng kanyang mga anak? O ito ba ay isa lamang pansamantalang pag-arte upang makaligtas sa tiyak na kamatayan mula sa gutom? Kinaumagahan, bago pa man sumikat ng buo ang araw, maagang naglakad si Lola Tasing patungo sa pampublikong banyo ng mga matatanda sa pasilidad upang mag-inspeksyon. Inaasahan niyang makikitang tulog pa ang mga ito sa quarters ng mga voluntaryo. Ngunit, bago pa man siya makarating sa pinto ng banyo, natigilan siya. Narinig niya ang isang pamilyar at tuloy-tuloy na tunog mula sa loob. Dahan-dahan siyang sumilip sa nakasiwang na pinto.
at halos tumigil ang kanyang paghinga sa eksenang bumungad sa kanyang mga mata. Ang pamilyar na tunog ng matigas na sipilyo na paulit-ulit na ikinukuskos sa basang baldosa, sinasabayan ng masangsang at nakakahilong amoy ng matapang na kemikal na panlinis. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula noong gabing bumayo ang bagyo ng pagsisisi sa tarangkahan ng bahay ng liwanag. Sa loob ng panahong yun, hindi naging madali ang buhay para kina Leandro at Baltasar. Ang kanilang mga kamay na sanay sa pagpirma ng mga tseke at paghawak ng mga mamahaling baso ng alak ay naging magaspang at puno ng kalyo. Araw-araw, sila ang nagkukuskos ng mga inidoro, nagpapalit ng mga lampin ng mga matatanda, at nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas para sa kusina. Walang sweldo, walang utos, kundi ang simpleng karapatang makakain at matulog sa ilalim ng bubong na minsang tinangka nilang ibenta. Isang maaliwalas na umaga, habang naglalakad si Lola Tasing sa pasilyo, napatigil siya sa tapat ng kwarto ni Lolo Berting, ang pinakamasungit na matanda sa ampunan. Madalas itong manakit at magmura dahil sa sakit ng kanyang rayuma. Nakita ni Lola Tasing si Leandro na nakaupo sa tabi ng kama ng matanda. Pinunasan ni Leandro ang mukha ni Lolo Berting gamit ang maligamgam na tuwalya. Biglang hinampas ng matanda ang kamay ni Leandro at dinuraan ito sa mukha dahil sa inis. Ang bagal mo kumilos. Layas na mamani. Sigaw ng matanda. Inaasahan ni Lola Tasing na sisigaw pabalik si Leandro o di kaya'y iiwan ang matanda gaya ng ginawa nito sa kanya noon. Ngunit nanatiling tahimik si Leandro. Kinuha niya ang isa pang malinis na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang dura sa kanyang pisngi. Hindi gumuhit ang galit sa kanyang mukha, kundi isang mapait at malalim na pagkaunawa. Tinitigan niya ang matanda sa mata nang may pagpapakumbaba. Pasensya na po, Tay. Mahinahong sagot ni Leandro. Ang boses ay basag ngunit tapat. Alam ko pong masakit ang likod niyo. Dahan-dahanin ko na lang po ang paglilinis para guminhawa ang pakiramdam niyo. Sa likod ng pintuan, napahawak si Lola Tasing sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano yumuko ang kanyang panganay, hindi dahil sa takot o utos, kundi dahil sa tunay na pagmamalasakit. Sa mukha ni Lolo Berting, nakita ni Leandro ang imahe ng sarili niyang ina na minsan niyang tinalikuran. Sa bawat pagpunas niya sa dumi ng ibang tao, unti-unti niyang nililinis ang dumi ng sarili niyang kaluluwa. Sumapit ang 75 kaarawan ni Lola Tasing. Ang hardin ng bahay ng liwanag ay napuno ng tawanan, musika at makukulay na banderitas. Ang mga batang ulila ay kumanta ng masayang pagbati. Habang si Amihan, na ngayon ay isa ng ganap na dalaga, ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita kasama si Sister Celestina. Sa gitna ng kasiyahan, nakaupo si Lola Tasing sa kanyang paboritong silyang yantok. Suot ang isang simpleng bestida na kulay asul. Masaya ang paligid, ngunit ang kanyang mga mata ay lumilipad patungo sa pinakadulong bahagi ng hardin, malapit sa kusina ng mga trabahador. Doon, sa dilim ng anino ng mga puno, nakatayo sina Leandro at Baltasar. Hindi sila lumapit sa mahabang mesa ng mga bisita. Suot ang kanilang malilinis, ngunit kupas na puting t-shirt, na natili sila sa gilid, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanilang ina. Hiyang-hiya sila sa kanilang nakaraan. Alam nilang wala silang karapatang makihati sa ligaya ng babaeng muntik na nilang sirain. Pinanood na lamang nila mula sa malayo ang paghihip ng kanilang ina sa kandila ng cake. Kontento na sa pribilehiyong masaksihan na nabuhay at masaya ito. Nang matapos ang kainan, tumayo si Lola Tasing. Tumahimik ang lahat nang makita nilang naglakad ang matanda, hindi patungo sa entablado, kundi patungo sa madilim na sulok kung saan nagtatago ang kanyang 2 anak. May bitbit siyang isang maliit na plato. Sa ibabaw nito ay 2 piraso ng mainit at umuusok na puto-bumbong, ang mismong kakanin na tinapon nila sa basurahan noong araw na itinakwil nila ang kanilang ina.
Huminto si Lola Tasing sa harap ni Leandro at Baltazar. Ang dalawang lalaki ay napaatras. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanilang mga mata. Inaasahan nila ang sermon. Inaasahan nila ang muling pagpapalayas. Ngunit inabot ni Lola Tasing ang plato kay Leandro. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang panganay. At sa pagkakataong ito, wala ng pader, wala ng yelo. Kumain na kayo. Malumanay na utos ng ina. Alam kong pagod kayo sa trabaho maghapon. Masama ang matulog ng gutom. Walang salitang pinapatawad ko na kayo. Walang mahabang paliwanag. Ngunit sa simpleng pag-aalok ng pagkain, sa pagbabalik ng puto-bumbong na simbolo ng kanilang pamilya, naramdaman ng magkapatid ang init ng pagmamahal na akala nila ay tuluyan ng namatay. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Leandro at Baltazar ang tig-isang piraso ng kakanin. Sa unang kagat, sabay na bumagsak ang kanilang mga luha, humahalo sa tamis ng niyog at asukal. Lumuhod sila sa damuhan, niyakap ang mga tuhod ng kanilang ina, at humagulgol tulad ng mga batang naligaw at muling nakauwi. Hinaplos ni Lola Tasing ang kanilang mga ulo, ang kanyang mga daliri ay dumapos sa kanilang magagaspang na buhok na ngayon ay may halo na ring puti. Tumingala siya sa langit na puno ng bituin. Ang kanyang puso ay magaan at payapa. Sa huli, naunawaan ni Lola Tasing ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang bahay ng liwanag ay hindi itinayo ng semento o ng mga titulo ng lupa. Ito ay itinayo sa pundasyon ng pagkasira at muling pagbuo. Natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagbibigay ng puwang sa mga nagkasala, na patunayan na sila ay tao pa rin. Ang ulan ay tumila na. Ang bagyo ay lumipas na. At sa loob ng bakuran ng Jaro, sa wakas, ang bawat ilaw na nakasindi ay hindi na nagtatago ng anumang anino.